Oh, eto si Amy. Hindi raw imbitado. Hindi raw invited si Senator Amy Marcos sa pagtitipon ng mga senador kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ng ilang dumalo, chillax dinner lang ang nangyari at wala namang napag-usapang politika. Nasa Naniniwala kayo doon? Ha? Ha? Ngayon, tanong ko sa inyo mga manonood. Bigla-bigla, pagkatapos ng rally ng INC, nagkaroon ng chillax dinner. Di ba nangyari na yan before? Nagkaroon ng malaking problema. Tapos, nagpatawag ng senador. Ngayon, ganun din. Yung dati, ay, kung aking naalala, ay nagkapalitan ng liderato. Oh, diyan sa Senate nagpatawag. Ngayon ganyan din ang nangyayari. Binobola na naman tayo nitong mga ito. Oh, kinabahan, napraning na. Dahan-dahan lang Marcos, baka anong mangyari sa iyo? Napapraning ka eh. frontline ng balitang niya, si Mayan Los Baños. Kasamang naghapunan nitong Lunes sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang 18 senador at kanilang mga asawa sa Bahay Pangulo sa Malacanang. Ibinahagi ng First Lady ang mga litratong yan sa kanyang mga social media account. Catch-up dinner daw yan. Oh, teka muna ha. Oh, catch-up dinner lang. Oh, had a lovely time, sabi ni Liza, catching up with our senators and their spouses as we welcome the new year together. Oy, Liza, ako, payo ko lang ha. Oh, First Lady Liza Marcos. Ha? Pag kasama nila yung mga asawa nila, iiwasan mo po si Heart. Ha? Huwag kang tatabi. Ha? Huwag, iwasan mo ayan ka na naman eh. Tumabi-tabi ka pa kay Heart. Tapos, papa-edit mo yung picture mo para lumiit yung braso mo. Pahihirapan mo yung editor mo. Yung editor mo parang mahina rin mag-edit. Pambira, oh. Huwag ka nagtatatabi masyado sa magaganda. May mga pangit naman dyan eh. Doon ka tumabi sa mga asawa nilang yung hindi, wag naman natin sabihing pangit. Yung hindi kagandahan. Wala namang pangit na ginawa ang Diyos eh. Yung hindi kagandahan. So, iwas-iwasan mo yan sila, Heart at sino pa ba, no? Huwag kang nagtatatabi. Lalo na yung mga payatang braso. Ay, naku, pambira. Ma'am Lisa, medyo tumabi ka ron sa mga malulusog. O yung mga healthy. Yung mga napabayaan sa kusina, doon ka tumabi. Yung malalaki braso. Nang hindi mo pinaliliit, hindi pinaliliit ng editor mo yung braso mo. Okay? So, wag na. Iwas-iwasan mo si Heart. Bilang pagsalubong sa bagong taon. Kapansin-pansing wala sa litrato ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Anya, hindi siya dumalo dahil hindi naman daw siya invited. Isa pang tanong ko sa inyo. Kayo ba naniniwala na hindi imbitado si Amy Marcos? Or drama na naman nila ito na kunwari, to si Amy ay hindi makamarcos. Kahit siya ay Marcos. At siya ay makaduterte. Di ba? Good cup, bad cup na naman kayo. Ewan ko, kanya-kanya yan. Yung iba naman, ang sasabihin nila dyan, talaga merong sigalot na between Marcos and Amy. No? Yan yung mga talaga may away ang dalawa. At alam naman natin na ang talagang controversial ngayon ay may away ito si Ivy at saka si Lisa. No? Pero it's up to you guys. Pero parang sa tingin ko medyo drama ito. Drama na hindi siya imbitado. Good cup, bad cup na naman. Oo. Ay, bahala kayo. Paniniwalaan niyo yung mga Iminatics. May mga trolls to eh. Ha? Hindi ko sinasabing bayaran yung trolls nila, ha? Pero may mga may mga DDS na mga trolls na panatiko rito kay Amy, ha? So ingat-ingat lang po. Basta ako, as far as I know, Marcos ito. Ako? Ayaw ko na sa Marcos. Wala raw tampo ang senadora. Hindi rin naman daw kasi siya mahilig sa mga sosyalan. Hindi mahilig sa sosyalan? Hindi ka mahilig sa party-party, Amy? Ako tanong lang. Doon sa mga Iminatics, doon sa mga trolls mo na lagi kang pinagtatanggol. Ikaw ba ready rin magpa-drug test? Tanong lang yun.
Anong connection yun? Siyempre, sosyalan eh. Yung iba, kanya-kanya tayo ng ibig sabihin ng sosyalan. Yung iba, sosyalan nila, nagra-ride ng motor. Yung iba, ng sosyalan nila, party-party. Yung iba, sosyalan nila, Coca-Cola. O, di ba? Well, hindi natin pinagbibintangan si Senator Amy. Nagtatanong lang tayo, lalo na dun sa mga Iminatics na mga trolls, yung mga sumusuporta sa kanya. Ready kaya si Amy magpa-drug test? Hilig sa mga sosyalan. Wala rin sa catch-up dinner ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, bagamat present naman si Senator Robin. Yun, tama. Sa akin, okay lang na nandyan si Senator Robin. Para mangilag. Kasi, eto, kahit anong mangyari, kahit na anong pang-iinsulto, sabihin nyo kay Senator Robin Padilla, nasa sa inyo yan. Basta as far as I know, kung merong solidong Duterte, eto si Robin Padilla. Hindi nito tatraydorin ang mga Duterte. That's 1,000% sure. Maganda na nandiyan din si Robin. Para kung may usapan. Di ba? Madidinig niya. Hindi ko sinasabing espiya si Robin, pero pwede na rin. Hindi, di ba? Di ba? Minsan may ganyan sa grupo, di ba? Merong ganyan sa grupo yung iba ng iba ng lakad. Pag andyan siya, hindi kayo makapagsalita. Ganyan, posible. Kaya good, para sa akin, good din nandyan si Senator Robin. Padilla. Wala rin si Senator Risa Hontiveros. Habang si Senator Grace Wag na yung si Hontiveros. Wala na pakinabang yun. Walang bilang yun. Kay Dilaw si Hontiveros. Kay Pula si Hontiveros. Walang bilang yun. Hindi nga mananalo ng yun eh. Nang debate yung kay Pastor Kibuloy. Aamunin ni Pastor Kibuloy yan. Tingnan mo. Ng debate. po present daw sa dinner pero wala sa picture dahil na late siya. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, ang pagkakaalam niya, lahat ng senador ay imbitado sa sabi ni Chis, yung Senate President, pambihira. Ang tindi ng waiter mo, Lisa, sosyal ka, ha? Ang waiter mo, Senate President. Di ba? Mataas ang standard nito si Chis. Maganda asawa nito. Hindi naman siguro ito, matibay ang sikmura. But anyway, ito si Chis, ginawang waiter to kasi ni Lisa. Ang sabi niya, lahat daw imbitado. So anong ibig mo sabihin? Tinatawag mong sinungaling si Amy? Kasi sabi ni Amy, hindi imbitado. Sabi ni Chis, lahat, as far as I know, all senators were invited without exemption. Diniinan pa, pwede namang sabing, all senators were invited. Without exemption. Para sinabi niya, kahit kapatid ng presidente, inimbita. Ganon katindi. Ngayon, tanong ko sa inyo, sino mas papaniwalaan nyo? Si Chis o si Amy? Coach, ikaw, sino paniniwalaan mo? Ako? Wala. Sabi ko sa inyo, drama ito eh. Style nila yan. Di ba? Nilinlang nito si Amy. Tatandaan nyo, nilinlang nito si Sarah. Nasabi niya magkakaroon ng continuity. Meron ba? Anong nangyayari sa bansa natin? Anyway, kung totoo man, na ito'y hindi drama, talagang kinakalaban ni Chis, ito si Amy. Dahil, sinasabi niya, sinungaling to si Amy. Kayo na lang mag-decide. Diba? Nasa sa inyo yan. Basta ako, pelikula. Mahilig sa pelikula to si Amy di ba? Nagpagawa nga ito ng pelikula kay Daryl Yap. Siya ang bida eh. Naku, tigil-tigilan nyo kada drama ninyo. Naturang dinner. Dagdag pa niya, regular o seasonal gathering lang ito ng mga senador at ng Pangulo. Wala raw formal program o official matters na pag-usapan. Sabi pa ni Escudero, it was just a chillax dinner. Walang inuman? Ay, may balita ako. Hindi ko alam kung totoo. Pero ano naman yun, public knowledge na yun eh.
Kasi sinabi yun sa interview namin kay Jason sa alcoholic daw ito si Cheese. Sabi niya yun, ha? Oo, in-interview namin sa SMNI. Oo. Ha? Talaga. Dinner lang, walang inom? Walang, ako, maniw. Isa lang itong chillax na dinner. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, walang politikang napag-usapan sa dinner. Pero nabanggit daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang peace rally ng Iglesia ni Cristo na ginanap sa parehong araw ng nasabing dinner. Sabi nga ni First Lady, parang pag every time nagpapadinner, nagkakaroon ng event, no? Kasi I think yung last dinner was Tuwing nagpapadiner, nagkakaroon ng event. Senator Ejercito, mali ka ron. Tuwing merong malaking event, saka nagpapadiner. It's not the other way around. Pambubutol yung mga ano. Sabi niya, ulitin natin. Ano sabi niya? Tuwing may padiner, nagkakaroon ng event. Oh. ng event, no? Kasi I think yung last sabi nga ni First Lady, parang pag every time nagpapadinner, nagkakaroon ng event, no? Lantaran pambubudol yan, JB ah. Ang tagal na nung rally, nung ano pa Lunes ba? O Lunes? Anong petsa na? Ngayon lang kayo nag-dinner. Tuwing may anomalya, tuwing meron kayong kinakapraningan, may pa-dinner. Hindi tuwing may pa-dinner, nagkakaroon ng event. Sinungaling. Kasi I think yung last dinner was after the Senate change in leadership. Yun yung last. Tapos ngayon naman may kasabay nung INC rally. Hindi kasabay. But anyway, baka style talaga nila yan. Huwag na natin pagtalunan sinong nauna. Ang importante ito. Basta kailangan ng loyalty check. Ako, as far as I'm concerned, loyalty check yan. Loyalty check. Kasi nung nagkaroon ng palitan sa Kamara sa yung Senate presidency, nagpatawag na di ba? Yun nasabi nito, itong senator na ito. Meron pang isang na bigla-bigla na lang nagpatawag. But anyway, ito, loyalty check to. Kasi akin pa ba ang mga senador? And kinausap yan, ako hindi naniniwala na walang pinag-usapang politika dyan. It's just a dinner. Kasi masyado yung timing. Di ba? Masyado naman agad-agad yung timing na ang daming dapat pagkaabalahan ng mga senador, yung pa talagang pagkatapos ng Iglesia ni Cristo rally. No? So, well, in my opinion, napraning na naman si Marcos, tinitingnan niya kung andyan pa sa likod niya ang suporta ng Senado dahil malaki talaga ang naganap na rally dyan. And that is flexing the muscle. Na ibig sabihin, hindi lang INC dyan, maraming dumalo dyan. Ang ibig sabihin niyan, galit na talaga ang taong bayan, lalong-lalo na dito sa Kamara. Ganun na rin sa gobyerno, sa bangayan sa gobyerno. Pero dito sa Kamara. So, yan is another part ng legislative kasi yung etong mga congressman at saka etong mga senador. Yung congressman talagang maraming galit dyan kasi sila yung talagang naghahain ng impeachment. No? So, tinitingnan niya kung sakaling galit ang tao sa mga congressman, at least baka maisalba siya nitong mga senator. So tinatanong niya ano bang posibleng yan ang niyan. Ano bang dapat nating gawin dito? And I hope total andyan naman si Senator Padilla nakapag-advise siya ng mabuti-buti dito kay Marcos na tigil-tigilan ng Duterte, magtrabaho na lang ng tama. Although hanggang doon lang, hindi naman pinag-usapan yung Napag-usapan din daw ang ilang priority bills na gustong ipasa ng Malacanang na kaya pa raw ihabol ng mga senador sa mga natitirang sesyon. Yan, hindi ba politika yan? Hindi politika rin yan. Kabilang din daw sa tinalakay ang tungkol sa PhilHealth. pag-usapan about of course yung sa PhilHealth, no? Of course
Maghahanap na rin siguro na ano, siguro kailangan talaga ng change in leadership. Wala raw commitment ang Pangulo pero umayon siya na kailangan ng ilang pagbabago sa ahensya. Nagbabalita mula sa frontline, may Alam mo kung Marcos, kung gusto mo magbago, hindi lang sa ahensya ng PhilHealth. Kung gusto mo masagip pa ang loyalty ng taong bayan, palitan mo si Romualdez. Yan ang una pa lang sinasabi namin na sisirain ka ni Martin Romualdez. And until now, yan pa rin ang stand namin. Sisirain ka niyan ni Martin Romualdez. Tanggalin mo na yan. Baka sakali, hindi natin sigurado. Pero baka sakali, maisalba mo pa yung pagkaayaw ng taong bayan sa'yo. Baka sakali yung mga loyal sa'yo before, na ngayon ay galit na galit. Isipin natin, loyal sa'yo dyan sila Atty. Vic, etc. Malay natin. Di ba? Maraming ayaw na sa'yo na dati loyal. Malay natin, baka maging kasama mo ulit. Hindi kami, pero sila, malay mo, di ba? Dahil talagang matindi na ang ginagawa ni Romualdez kaya obligado ka nang tanggalin yan.